Hi everyone! Into this video guys, mag-repat na naman tayo ng Manjula photos. Pansin nyo guys, ang dami kong vlogs about Manjula dahil ang dami-dami ko na palang Manjula. So into this video, ang gagawin natin is i-repat natin sila sa maganda at sosyaling pot dahil ilalagay natin sila in indoor plants. Yun. Kumbaga, lagay natin sila sa gilid o sa loob ng bahay para pampaganda. So, ang gagawin natin, kasi medyo makapit na siya guys. And then, soil lang palang gamit ko dito, kaya medyo mahirap siya tanggalin. So, ang pagtatanggal nito guys is alalay lang, dahan-dahan at kailangan natin pisil-pisilin yung pot. O diba guys, kita nyo? Ang dami niyang roots at kitang-kita din na soil lang. Kaya medyo mahirap tanggalin kapag soil dahil malagkit. So, dumidikit siya guys sa pot. Yun ang mahirap. At medyo mabigat din yung pot sa puro soil lang. So, ang gagawin natin is adjust lang natin guys kasi ibabaon naman natin yung coco pool. So, kailangan sa pagtulak natin dapat hindi nakaipit yung steam dahil lulubog at adjust din yung steam na yan. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin yan ng additional soil. Yan. More in risal na guys yung nilagay ko ha. And then hindi ko na masyadong tinanggal yung soil doon sa roots para to sure na hindi madadamage yung kanyang roots. Si Manjula pala guys, medyo maselan. So iniingatan ko talaga bago ako repat. Ayan, nilagyan ko na rin guys ng cow manure to fertilizer. Yan guys, yung sekreto ng malago kong halaman, yung cow manure or dumi ng baka. So, lagdagan na natin ng soil to sure na, kasi kapag nagdidilig tayo guys, ang mangyayari kasi is bababa yung lupa. So, pinupuno ko yan para hindi na ako refill ng soil. Dito naman tayo guys sa mga lawang pot. Yan. Ang lago niya na guys. Kung pansin nyo, ang liit ng pot niya. So, naisipan kong iripat ko na lang kaya at ilalagay ko for indoor plants. Kasi ang ganda niya talaga. So, kitang-kita nyo guys na pinipisil ko din yung pot niya. Kasi hindi siya pwedeng hilain lang. Dahil kapag hinila mo, pag naputol yung ugat, ang hirap mag-adjust na naman ng Manjula. Yan. Ganun ulit guys. Mag-a-adjust ulit tayo. Ibabaon natin yung pole to sure na hindi siya basta matutumba. Yan. O, diba? Ang dami niyang roots, guys. Ayan, dahil medyo mataas, babawasan ko ngayon yung soil sa kanyang pot. Kasi kailangan nakabaon yung roots doon sa kanyang soil to secure and sure na hindi siya basta matutumba with coco pool. Tingnan nyo guys, so ang ganda talaga ng dahon ng Manjula. Heart shape siya na may variegation. Tingnan mo, sobrang ganda. Noong pandemic pala guys, is rare ito. Ayan, shout out sa dog ko. Rare ito guys. Alam nyo bang gumastos ako dito ng malaki para lang makabili ng Manjula? I think 1,300. Kasi lagi ako namamatayan nito. Yan. And then lagyan natin ulit ng cow manure. Ganon guys yung sekreto ha. Yan, cow manure. Hindi na ako naglalagay ng mga osmocot, ini fertilizer. Yun lang, cow manure lang ang gamit ko dyan. Ang pagdidilig nito guys is 3 times a week. Depende sa area niya. And then naaarawan kasi to guys every morning. Nasa 8 to 9 AM. Pero hindi naman sobrang babad. Kaya maganda yung kulay niya. And then mahangin yung area na kinalalagyan nito. Kaya tita nyo naman, di ba? Ang lago at ang ganda talaga niya. So, ganun ulit, siksik natin yung soil para hindi tayo mahirapan kapag tayo nagdidig na. The next step guys, dalawa ilalagay natin. Ayan, para mas malago siya tingnan. Nilagyan ko na ng coco pool sana para ready na kapag nag-trail siya. Kaya lang, naisip ko, ilipat ko na lang pala siya for indoor para hindi na ako palit ng kanyang pot. So, ayan, tanggalin ko lang yung tali. Ganon guys, yung sekreto ha. Sa mga beginners na plantita, tingnan nyo at sundin nyo lang yung ginagawa ko. Bagay na bagay sa inyo yung mga photos plant. Yan.
Ayan guys, ililipat lang natin. Ganun ako lagi maglipat. O, diba? Ilagay ko na lang din guys yung soil kasi nga more in rice din naman siya. Ang lago guys, no, lahat yan, propagation ko lang. Nag-umpisa lang ako sa isang mother plant and then ni-research ko ng maigi, pinag-aralan ko kasi sabi ko lagi ako namamatayan nito. Ayaw ko nang mamatayan pa ulit ng Manjula. At ayun na nga, nakuha ko na yung timing kung paano nga ba ako magparami ng Manjula plants. At ito na nga, yung gustong-gusto ko natupad na. Basta talaga, gustong-gusto mo yung halaman, magawan mo yan ng paraan. Ma-research mo yan at mapag-aralan mo yan paano sila pararamihin. Si Manjula kasi guys is pricey and rare plants talaga to. Ngayon medyo common na siya pero mahal pa din. Hindi tulad ng dati na talagang per leaves. 3 leaves lang, 350 na. Yung isang malago na isang pot, 100, 1,100 na. Ganun, sabi ko mag-ipon ako nito kasi nakaka-in love. So, dito guys, yung nilagay ko is bagong kukupul. Kasi nga, hindi na pwede yung maiksi. Ang diskarte pala guys, kapag nilagay tayo ng kukupul, yung mahaba na, para hindi tayo palit ng palit kapag sila'y mag-trail na pataas. So, yun yung ginagawa ko at pinag-aralan ko ng maigi. At ayun na nga guys, successful naman yung aking ginawa. Kaya shinare ko ito sa inyo para kahit paano ay matulungan ko din kayo. Mostly yung mga beginners na plantita na tulad ko. Alam nyo ba na yung plants is nakaka-release ng stress sa atin? Ganun kasi ginagawa ko mostly kapag pagod ako, stress ako sa trabaho ko. Nag-garden lang ako guys, nagre-ripat-ripat, nagugupit-gupit lang ako. After a minute, okay na yung pakiramdam ko. Yan, ganun talaga. Hindi lang siya basta plants. Ganun siya nakatulong sa atin, sa mga stress natin, mental problem, ganun. Ganun yung ganun yung effect sa akin. Sana sa inyo din. Ganun din sa inyo. Tapos, ayun na guys. Balik tayo sa ating Manjula. Tingnan nyo guys, from propagation. Tapos, ganyan na. Didiligan natin to guys. Ayan, natapos din. O, diba, ang haba na kanilang pole. Kasi nga, para mag-trail sila, hindi na ako palit ng palit. Yan, diligan lang natin kasi ilalagay na siya natin doon sa harapan ng bahay. Doon muna siya until mag-stable. Papakita ko sa inyo guys. Yan, dito ko muna siya ilagay sa tabi ng bintana namin. Kapag stable na, saka ko na siya ipapasok sa loob ng bahay.